Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Luzon, Visayas, and Mindanao, and those watching all over the world, magandang buhay po sa inyo lahat. Ito po ang Politica All the Way. At ako po si Jojo A. Today, this episode po natin, medyo magiging masarap din ang kwentuhan natin dahil ang atin pong panauhin, ang guest natin ngayong araw nito is a professor, a well-loved professor, ayan, charismatic professor, an intelligent and smart professor from the UP National College of Public Administration and Governance, no? But before he served also as the DBM Undersecretary during the Duterte administration. Yan. Alam niyo naman po ang napag-uusapan natin ngayon, dinidikit-dikit lahat, no? Not just from this administration, also to the Duterte previous administration. Maybe as far back as kasi corruption medyo mahaba-haba na ang linyahan no? So we'll be talking about the budget and flood control projects and the government and the country where it's going as a whole. So I'm very happy and honored. We have with us Professor Kim Robert De Leon. Prof, thank you. Maraming salamat, Sir Jojo, sa iyong paanyaya. Oh, well, thank you very much for making time, And umuulan-ulan ngayon, hindi ka ba nabaha, Prof? Hindi naman, pero nakikita natin yung mga umaagos na tubig. Hopefully, hindi aapaw sa mga drainage natin. But where do you stay, Prof? Ngayon, nasa Manila tayo. Manila. Pero originally, tayo ay galing sa Navotas. Navotas. Oh, well, both. No, hindi pala. Magkadikit lang pala siya. Yes, magkadikit lang. Okay. Well, Navotas is medyo by the sea. Maraming yan. And so is Manila. How's Manila now with yung kanyang flood control Ngayon relatively hindi naman binabaha yung area namin. So safe kami doon sa flooding na naranasan before. Oh, good. Eh, alam mo, Prof, di saan pa man, pag may kausap ako na mga professor at mga magagaling na teacher, mga tas charismatic pang ganyan katulad mo. Basta professor, parang kinakabahan ako, parang feeling ko makikiusap ako tungkol sa grades ko. Hindi naman. Nandito lang naman tayo to share what we know. And of course, kami naman patuloy din yung pag-aaral natin. But when, let's start off with a bit of personal, Prof. You've been teaching for how long already? Nagturo ko sa NCPAG on a lecturer basis, I think, for 3 years. Bago ako nag-full-time nitong semester na to. I only started full-time ngayong August. Pero before, while I was USEC of DBM and USEC of DOTR for another 2 years, nagle-lecture na rin ako sa NCPAG. Okay. So nauna yung government mo? Yes. Prior to your being a professor in the university? Yes. Oh, that makes it even more interesting, Prof. And interestingly also, is DOTR. No? Kasi recently, ang DOTR was going viral also for some alleged mishandling of funds, no? Medyo generous ako sa mga mga words para hindi naman sila agad until proven guilty. Sige, let's talk about muna your stint with the DBM, no? Kasi medyo importante yan, Prof. Let's put them in the know, yung aking mga nanonood. At ako rin, gusto ko lang, Prof, malaman, the whole process of putting together, of course, the budget, and then okay na sila and all these things, up to that point that it goes to the DBM. How does it go? How's the whole process? Can you walk us through the process? Yes. So yung paghahanda naman natin ng budget, nag-uumpisa, of course, yung budget preparation, ay nag-uumpisa sa pag-issue ng budget call. So dito, binibigyan ng direction or guidelines lahat ng mga ahensya. Ano yung mga priorities na ating isasaalang-alang sa susunod na taon? Because budgeting takes a year before the actual year, no? Yung preparation natin. At ito yung magiging gabay ng mga agencies para mag-submit ng kanilang mga proposals. At sa paggawa ng kanilang mga proposals, kasama sa proseso na yung consultation. Dapat nakonsulta na yung mga civil society organization, na-present yung mga proposal sa mga Regional Development Council dahil gusto natin yung binabudgetan natin ay aligned sa pangangailangan ng mga region bago ito pumanik sa mga central offices. At yung mga central offices ng mga ahensya, ang nagsasubmit naman ito sa DBM. So si DBM, ang mandato naman ng ahensya ay i-review
lahat ng proposal. Nakaka-receive ang DBM ng napakaraming mga proposal mula sa iba't ibang ahensya, pero limitado lang yung kaya nating budgetan. Dahil nga ito ay a factor of course, yung revenue na ating na-generate at yung balanse ay uutangin natin na atin namang minomoderate din dahil kailangan mapanatili natin sa tamang level lang yung uutangin natin para maging sustainable. So doon nagkakaroon ng prioritization. Sa step na yon, may mga proyekto, ang mga ahensya na mas mabibigyan ng prioridad tulad nung nasa DBM tayo dahil yun ay panahon ng COVID pandemic 2020-2021. Nauna talaga sa prioritization yung COVID-19 response, katulad ng bakuna, and of course, sa education, yung distance learning, over anything else. At ito ipepresenta sa cabinet at sa presidente. At pag aprubahan ng presidente yung proposal ng DBM at ng DBCC, ito ngayon yung isusumite na sa Kongreso. Ito na ngayon yung National Expenditure Program. NEP. At doon mag-uumpisa na yung deliberation ng, of course, ng House of Representatives. Okay, let me just cut you very quickly. Sorry ha, para lang, nag-aaral ngayon ako yan. So, ang nangyayari pa, nauuna ang DBM before the House of Representatives and the Senate. Yes. Whereby doon pa lang sila magkakaroon ng BICAM or whatever. They would both look at it and then yung the sessions of tawag dito, yung hearings nila about the budget, Correct. budget hearings will start. Correct. Okay, so mauna yung DBM ha. Okay, sorry. Okay. So once maisumite na sa House of Representatives yung National Expenditure Program, ito na yung magiging basihan ng Kongreso para dun sa kanilang deliberation. Yes, Yung NEP ngayon magiging General Appropriations Bill. At sasalang na to sa first reading, sa committee hearing ng Committee on Appropriation, second reading, and of course hanggang third reading ng House of Representatives. But alongside, even before, no, bago pa mapunta sa Senado yung GAB, nakakaroon na rin ng budget briefing sa Senate. No? Halos magkasunuran na yon in the interest of time. Pero dadaan pa rin sa Senado, first, second, and third reading yung budget. So the first line of, determining or deliberation would be by the DBM. If you see it fit within the budget na we have before you actually bring it down to the lower house and the Senate. Yes, meron ng review and prioritization sa level ng DBM bago pa to ipakita at isumite sa presidente for final approval. Pero ano muna yan, di ba, Prof? Bale, diyan na papasok ang mga budget hearings muna, no? Correct. They have merong to, mga tinatawag na technical budget hearing, yung DBM. Pinapatawag yung mga ahensya para din marinig naman sila, no? Bakit nyo kailangan ito? Para magkaroon ng kaunting justification, why are you requesting for this amount, so that we would know, the DBM would have an informed decision pagka nagkaroon ng prioritization. Right. So parang sa inyong unang-unang hearing before we go to before they go to the budget hearings in Congress. Sort of technical Diba? budget hearings. Yes. Ganun muna kasi they have to tell you muna, kailangan namin to because precisely for this reason, ganyan. So the very thing that they are telling you, they would be letting the Congress and the Senate know Eventually, also. yes. That's the information that they will be giving. Okay. So now I know na ano pala. Kasi before, naisip ko, parang it's the other way around. So nauna pala ang DBM. Okay. Now, we now go to the sinasabi nilang amendments and the insertions. That is now two of the parang main words na nagtatalo ngayon, Prof, di ba? So yes, it's a battle of semantics, di ba? Either you call it amendments, or insertion, pero basically it's the same, di ba? So what's your thoughts on this? Well, bahagi naman ng proseso technically yung pagre-review, no? Mandato talaga ng Kongreso, ng House of Representatives at ng Senado ang pagre-review ng proposed budget na sinasubmit ng executive branch. At sa proseso ng pagre-review, doon nila makikita na maaaring hindi nabigyan ng atensyon yung isang programa, pero pwedeng sa tingin nila ay prioridad at dapat dagdagan. Pero ang nakasulat lang naman sa Constitution ay hindi po pwedeng dagdagan ng Kongreso yung budget na sinumite ng Presidente. They cannot go beyond. Okay. Pero ibig sabihin, in their review, pwede silang magkaroon ng paglilipat, pwedeng ang term nga, mag-realign or mag-introduce ng amendment para yung amendment ay bawas ng konti sa isa,
pero idadagdag naman sa isa. Sa kabila. Pero sa dulo, ang total will just remain the same. Dahil ang okay. limitasyon ng review power ng Congress ay the same amount as presented by the executive. Okay. So that's where a realignment comes in. So the insertions are still aligned with the actual amount na nandoon sa proposed budget for that year. So dapat papasok pa rin siya sa total. Halimbawa, just for figure purposes, no, kumar 10 trillion, no, yearly. Tapos itong ahensya na to, Prof, binawasan nila ng for instance, like 50, tapos nilagay nila Pwede nang i-distribute yung 50 sa iba't ibang ahensya. Basta, bottom line is, it has to be 10 trillion pa rin. Yes. Not more than 10 trillion. Not more than 10 trillion. Pero I think, Sir Jojo, if I may share yung discussion kasi ngayon, yung nagkakaroon ng connotation, yung insertion, sa konteksto kasi na hindi dumaan sa tamang proseso yung pag-introduce nung amyenda. I was going to get into that nga, Prof. Anong na dyan? Kasi nga, sa ating proseso naman sa legislation, di ba? Sa bawat reading, sa second reading, sa komite, meron namang opportunity talaga na mag-introduce ka ng mga amendments. So lumalabas siguro yung usapin kung legal o hindi yung insertion is whether alam ng buong kapulungan yung nangyari, yung naging pagbabago doon sa budget bago ito tuluyang naipasa. Okay. So yung insertion na yan, Prof, it still has to be within the budget that was approved prior ng DBM. Hindi niya pwedeng sabihin, mag-i-insert ako, magiging 10.5 trillion na. Hindi. Hindi pwedeng lumampas. Hindi pwedeng lumampas. Okay. Bakit? So bakit sila hinahabol ngayon? Bakit ganun? That's within the ano naman. Batay kasi sa mga narinig natin sa balita, no? Even yung mga miyembro ng kapulungan ay hindi aware doon sa naging paglilipat ng pondo from one agency to another. Kaya yun yung hinahanap nila ngayon ng accountability, maging mas transparent yung proseso para alam ng lahat saan nailipat, sino ang natanggalan, sino ang nadagdagan. I see. So sabi nga nung one of the I forgot which representative yung sa House, sabi niya nung dinala daw namin yung dinala namin yan sa Senate, hindi ganyan. Bakit nung iba na ang but is that even allowed, Prof, na ito yung inapprove namin nag-BICAM na tayo, bakit nawala? Ano nangyari? Yung Bicameral Conference Committee kasi, talaga namang ang role niyan is to harmonize disagreeing provisions. Yes. Diba? Kahit sa anumang batas, hindi lang sa budget bill. Kasi for sure, pwedeng merong version yung House at version yung Senate na hindi tugmang-tugma. Kaya trabaho ng Bicameral Conference Committee na i-harmonize, mag-agree kung ano ba yung magiging final version. Pero hindi natatapos doon. Yung BICAM, kailangan mag-report pabalik. Mag-report sa House at sa Senate na ito yung napag-usapan namin sa BICAM, agree ba tayong lahat? So, ira-ratify ng plenaryo ng House at ng Senado yung report ng BICAM. And probably, nakikita natin doon sa news, doon nagkakaroon ng variances. In fact, we saw even in the 2025 budget, meron ng mga nagpahayag na kanilang damdamin na hindi talaga reflective or hindi sila sang-ayon doon sa naging huling hulma or hubog ng budget after nung BICAM na nag-iba ito mula doon sa agreement sa kanilang mga committee hearing or sa plenaryo bago pa ito sumalang sa BICAM. Kaya nga, yun nga nagiging palaisipan ngayon, Prof, sa iba, di ba? Ang nangyari, sabi nung, I forgot which congressman, sabi, hindi yan ang binila namin, tapos nag-BICAM, hindi pa rin yan. So, parang ano ba yun? Was it done in secrecy? Ano ba yun? Kaya dyan ang gagaling yung mga proposal ngayon na buksan. Buksan yung proceedings. Malaman nila yung even at the Bicameral Conference Committee level. Para nasusubaybayan talaga natin lahat. Ano yung nangyayari? Paano nare-reallocate yung pondo? Kasi ngayon, ang mga committee hearing naka-live stream naman sa YouTube, both sa House at sa Senate. Ang mga plenary session naka-live stream naman. Kaya yung panawagan ngayon, yung BICAM meeting din, sana maging bukas at transparent. Hindi executive session type. Na sila lang, di ba? Kasi parang nangyari, Prof, parang naging naging clandestine yung pagpasa nung
nagiging nung pagpasa ng 2025, now we do not even know if this has been happening for how many years already. In fact, di ba, tinitrace back nila yung ganyang mga corruption, previous administration or the administration even previous to that. So tuloy-tuloy na. So parang naging part of the system na of how to do it, no? Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Well, historically, kung babalikan natin, noong 2019, actually kaya nagtagal yung pagpasa ng ating budget noong 2019, no? Mayo na nung naipasa yung budget. Yeah, so- Noong 2019, bakit? Kasi nga, nagkaroon ng isang posisyon ang Senate President at the time, na ngayon ay Senate President pa rin, si Senate President Tito Soto, na inilagay niya yung manifestation niya na may mga items dito sa version na to ang hindi namin napag-usapan. Ang lumabas lamang after the BICAM. At dahilan dun sa manifestasyon niyang yon, ibinito ni President Duterte yung around, I think, if I'm not mistaken, around at least 70 billion worth of projects under the 2019 budget. Dahil bahagi yon ng naging manifestasyon na ito ay lumabas lamang doon sa Bicameral Conference Committee at hindi ito yung aligned doon sa napag-agrihan. Prof, meron kang nilabas kayo dito na 83% daw ng DPWH budget ngayon is disaster related. So parang ano na sila, no? Parang ahensya na sila ng disaster. Parang NDCC na sila. Actually, yun yung lumalabas dahil karamihan dun sa kanilang mga proyekto, supposedly, malaki ang gampanin para mapalakas yung kakayahan nating ma-withstand yung iba't ibang calamities and disasters. Hindi lamang typhoon, no? Even even earthquake. Kailangan kayang matugunan ng mga infrastrukturang ito yung mga suliraning katulad nito. And nakita natin, even, pinag-uusapan kasi natin ngayon, pag flood control should be flood mitigating. Pero pag tinignan natin yung mandatong ibinigay sa DPWH under the budget, kailangan pati road projects nila ay merong component na mag-a-address ng drainage and flood issues. So, napakalaking bahagi yung road projects ng DPWH. Even yung kanilang bridge project ay attributed din doon sa ating effort para makatugon sa disaster resilience ng ating buong bansa. Right. Actually, from that is our family business naman, no? We also are into construction. So, I think talagang dapat, just echoing what you said, dapat talaga ganun eh. Lahat na ngayon, especially here in the country, dapat lahat ng ginagawa natin na structure, more or less meron siyang meron siyang kadikit na yung something that will address the probability of drainage system, the flooding, better drainage system, Correct. stronger probably tawag dito yung mga ng structural integrity should be higher, ganon. I think talagang dapat doon na tayo nagtutuon lalo eh. Ang masakit niyan, Prof, is ang dami nagsasabi, miski yung mga nandun ngayon sa hearing, na substandard yung ginawa nila, no? Yung mga ganyan ba, ano ba yan? Meron pa ba tayong dyan? So, I'm sure hindi na DBM mga hawak yan. May habol pa ba tayo dyan? O paano mangyayari yun? Well, lahat naman ng ating mga kontrata sa gobyerno merong retention money for retention one. money, At pwede mo lang siyang makuha after mo matapos yung 1-year warranty period. Na kung magkaroon man ng mga issue o problema dito sa ating mga proyekto, ay maaari ka pa rin mabalikan ng ahensya ng gobyerno to rectify. Kung merong maobserbahang issue, hindi mo sinunod yung naging disenyo or may hindi tama, no? As planned and as built, pwede kang balikan ng ahensya para gawin mo ayon sa plano yung proyekto. Kung ang babalikan mo naman kaibigan mo yung contractor, di... Kaya yung panawagan ngayon talagang better accountability kasi nakita natin, no, hindi ka naman talaga makakapagbayad ng isang kontrata ng gobyerno kung hindi mo talaga ini-inspect. Isa sa attachment talaga ng disbursement voucher, ang inspection and acceptance report. Pero nakita natin kahit yung inspection and acceptance report ay napasok na rin ng kababalaghan, no, na parehong picture yung ginagamit para magamit sa disbursement ng ibang proyekto. Na sana yung control natin para masiguro na lahat ng binabayaran, lahat ng pera ng taong bayan na inilalabas dyan
ay talagang napupunta sa tamang serbisyo at sa proyekto. Sabi nga nila, Prof, I don't know if you'd agree, dapat daw talagang all together is shut down na yung DPWH and come up with a new agency that will take over with the same mandate pero fresh people. Narinig natin yan sa news. Isang radical na approach, no? Kasi lalo na raw kung systemic na yung issue. At sa tingin natin, yun din naman yung gustong iparating nung policy note na inilabas natin, na hindi lang siya dapat tignan on a piecemeal basis. No? Right. Dapat tignan siya as a whole, as an Right. agency, ang buong DPWH. Kasi nangyayari kasi parang cosmetic lang yung ating gawa eh. Nasa ibabaw lang, nawala ng pagkatapos yung malalim na problema hindi na-address. Which usually, yun ang mabigat eh. Kasi wala na tayo. Parang ngayon, people are being, parang they're hopeless already eh. Wala na eh. Parang hindi na nila alam kung ano na nangyari sa gobyerno natin, di ba? Kasi ang na-uncover pa lang nila, nakita naman natin sa bilis si Secretary Dizon, isang proseso sa isang district engineering office sa Bulacan. Pero meron tayong mahigit 180 na district 180, engineering no? offices sa buong Pilipinas. So it will take us really some time to check kung yung same pattern ba ay ginagawa nung lahat ng district engineering office sa lahat ng proyektong ini-implement nila. Nakita mo yung itsura ni, Prof? Nung unang picture niya, bago mag-DPWH, medyo fresh pa si Secretary Dizon eh. Ngayon, yung itsura niya, parang tsuhin niya na yung nando sa kabilang Very hands-on kasi si Secretary Vince. At kabi-kabila yung kanyang site visit. Siya mismo yung tumitingin kung diba? ito ba ay ghost project or Right. natehinga na lang ba yung project pero lumalabas, fully paid na ng gobyerno yung proyekto. If not ghost project, if at all it was properly built at tama yung structure, tama yung mga specs na ginawa. At hindi Is it substandard. Up to specs, hindi substandard. Mahirap din yung ni Secretary Vince, no? So at least medyo meron tayong nagtatrabaho na Kasi at least kung ghost, madali mong ma-determine. Nakalagay completed, wala on-site, ghost yun. Oo. Pero kung naitayo, di ba, titignan mo pa mismo talaga sa mga flood control kasi yung kapal ng semento, yung dami Yes, at yun ang kapal ng mahirap. bakal. Oo, Na kaya- paano mo ngayon makikita after it has already been built? Kaya sabi nila, it goes to show na dapat wala na talaga. Meron mga shadow, ano yung shadow budget na sinasabi nilang yan? Prof, meron dyan tinatawag kayong shadow budget eh, sa mga flood control o flood management program. Ano ba yan? Kasi nung pumutok yung investigasyon, ang nakikita nating amount ng pondong involved probably dito sa naging scandal ay yung flood management program ng DPWH na around 200-250 billion. Pero 250 billion. yes. Okay. Pero nakita ng team natin sa Grit Lab sa UP-NCPAG na hindi lang actually ito yung pera na nakalaan for flood control or flood management programs. Dahil may iba pang mga line items within the budget of DPWH na may kaugnayan din sa flood control at flood management. Okay. Hindi nga lang nakapailalim doon sa flood management program pero sa ibang programa. Ibang programa. Kabilang na dyan yung Basic Infrastructure Program or BIP at yung isa pang convergence program na tinatawag na CPAG, no? Or yung Sustainable Infrastructure Programs. At ito ay papalo ng karagdagang 115 billion in 2025. So this is on top of the 250 billion na flood management program. Okay. So are you say is it redundant already? Yung ba yun? Is that what you're saying, Prof? Or- Hindi pa natin necessarily sinasabi na redundant. Kaya nga yung Okay. panawagan natin doon sa ating policy note ay dapat maisama rin ito doon sa visibility ng investigasyon ng ICI or ng sino mang oversight na tumitingin. Dahil maaari ngayon, nakikita natin redundant within the flood management program. Pero pag in-overlay pa ulit natin itong mas marami pang line items under the convergence program, baka meron din doon na posibleng redundant, posibleng meron din doon ghost, kaya dapat hindi siya maka-escape doon sa visibility ng investigation. Galing Buti you have a group of researchers for that, Prof. Is that university induced? Kayo bang nag-ano niyan? Or? Yes, this is a unit within UP-NCPAG, yung Grit galing, Labs, na talagang ngayon ay tumitingin. Kaya yung tawag nga sa policy note series namin ay NCPAG Kilatis, no? Tumitingin, kumikilatis sa mga
recent issues, no? At we utilize iba't ibang experts ito from data analysis, data science, modeling para magamit lahat yung mga datos at makapagbigay ng recommendation sa appropriate agencies kung paano mas mai-improve yung ating systems and processes. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Prof, let's talk about accountability now, no? Ngayon, medyo yan ang pinaka first order of the day ngayon kasi talagang sabi nga nila, yes, we now recognize the problem, no? We're looking at probable solutions to the actual problem, which is the flooding. Pero the one that actually third party cause, or I don't know, third party or direct cause, is because of corruption, no? So how do we do it? What is the take of you as a professor and maybe in the NCPAG? How do we go about the accountability for these people? Ngayon kasi ang nakikita natin, hindi pa naman natin na-generalize na tanging sa isang step lamang nagkakaroon ng corruption. In fact, naririnig nga natin sa mga pagdinig na from the design phase pa lang, ay pwedeng may posibilidad na ng corruption dahil dinadagdagan yung quantity ng mga items pero hindi naman talaga na-deliver. Even in procurement, maaaring may opportunity na rin for corruption dahil ngayon naririnig natin bid rigging na tinatawag, wherein iba't ibang mga kumpanya pero precisely halos pare-pareho rin ng may-ari ang naglalaban-laban sa isang bidding. And then another step is execution, implementation. Pwedeng tama naman yung pagkakabidding, tama yung pagkakadesign pero tinipid during execution. Hindi itinayo ng tama. And sa pagbabayad, no, in payment, na hindi naman talaga na-deliver like for Ghost, pero despite controls, bakit nababayaran? So, napakaraming aspeto yung dapat nating tignan at on accountability, dapat sa lahat ng aspeto may managot. Hindi naman ibig sabihin na isang district engineering office ay nakita natin ito. Maaaring this also happens, but we have to establish the proof, no? Na talagang nangyayari ito. Dahil ngayon, naririnig natin, nagfo-focus na rin tayo sa insertion alone. But sabi nga natin, pwedeng bahagi ito ng mandato, pero balikan natin lahat ng steps. At for all people to be accountable, dapat sa buong step natin tignan at tasahin lahat ng involved. Ito bang budget na inilaan ay talagang nagamit ng tama, na-implement ng tama, nabayaran ng tama, na-procure ng tama. It's only then na makikita natin, hopefully, ma-restore yung trust ng taong bayan sa gobyerno. Dahil narinig nga natin ngayon sa news, no? Bumababa yung tiwala ng mamamayan sa gobyerno dahil sa mga kwentong ito. But it would be very easy to generalize, but we hope itong mga sample instances, no, like yung case ng Bulacan, ay pauna pa lamang. Hindi sana matapos dito. At katulad nga ng ginagawa ni Secretary Vince Dizon ng DPWH, matignan lahat ng proyekto all throughout the country dahil hindi lang ito 100 projects. These are thousands of projects every year na maaaring nagpapatong-patong, nagsasabay-sabay na ginagamit ang pera ng taong bayan. So dapat talaga mapanagot yung mga taong involved at all levels. Hindi lang sa isang dahil lang inayos yung bidding, nagpabayad ng hindi tama, but lahat ng sangkot sa anomalya kaugnay sa paggamit ng pondo ng bayan. Pero parang when you say it that way, it sounds, well, talagang napakaganda at tama. I agree with you 101%. Pero it's a big task at hand, no, Prof? Kasi talagang, parang hindi mo na alam talaga when you talk to, I'm sure, yung mga estudyante mo rin na disillusioned, no? Na ano na nangyayari sa atin, di ba? Tapos ngayon pa, even the stock market, ang daming medyo naapektuhan na, and now there's impending several rallies in the offing and left and right na nga. Hindi ko naman alam kung anong gusto ba nating wag nang umulan para wala nang bagyo, wala nang or may pabababain ba tayo or anong nararamdaman mo dito, Prof, especially with the impending rallies left and right? I think malinaw na dapat yung mensahe ng
mga pagkilos na ginagawa. Kasi even sa university naman ay aktibo yung pagkilos, no? And we all call for accountability na dapat malinaw na ginagawa natin yung pagkilos dahil gusto natin maging accountable ang mga tao sa pamahalaan na dapat na tayo ay pinaglilingkuran dahil maging accountable sila sa perang ipinagkatiwala sa kanila. Dahil napakarami nating mga pangangailangan na sabi nga natin doon sa first stage pa lang pwedeng hindi na napagbibigyan dahil limitado yung resources natin. May mga napupunta sa dulo ng listahan na hindi napopondohan, pero itong mga napondohan ay hindi naman pala talaga nangyayari, nagagawa, or nai-implement. Napakarami nating pangangailangan. Ngayon may bagyo, nagkalindol na naman ngayon na hindi after the Cebu earthquake, may malakas na naman na lindol sa Davao. So, lalong lumalaki yung mga dapat tugunan ng pamahalaan. Pero pag naririnig natin na may nasasayang na pondo, na inuutang pa rin natin, no? To begin with, ay talagang gusto natin yung accountability, hindi lang doon sa nasa baba, but even to the ultimate, no? Na involved dito sa hinaharap nating suliranin. Oh, you talk about Davao and let's talk a little bit of chism politics. Mga chismis muna tayo, Prof. Ha? Itong nangyayari na to kasi at the other on the other side sinasabi nila katulad niyan pa yung ombudsman natin si Secretary Remulla nagbitaw agad si Senator Bato de la Rosa that parang he was installed precisely to go after not just yung kung ano nangyayari sa mga flood control but to go after the Vice President. What are your thoughts on this? Nung itinalaga naman yung ating Secretary of Justice bilang ombudsman, tayo naman nasa presumption of regularity naman tayo na talagang may mission yung ating magiging bagong ombudsman. At kasama dun sa ating panalangin na siya ay magiging faithful doon sa mandato talaga ng ombudsman or tanod bayan bilang graft buster. Hindi lang patungkol sa isang tao, kundi lahat ng posibleng may ginagawa or kinahaharap ng mga reklamo patungkol sa hindi magandang paggamit ng pondo ng pamahalaan. So, that's very safe of you to... What do you think of the president now? Have you had a chance to talk with him or have you had a chance to sit down with him? You were former DBM undersecretary? Wala pa tayong chance na panayam ang Pangulo. Pero itong ating policy note ay ipapadala rin natin sa kanyang opisina dahil layunin naman talaga ng kolehiyo na ito ay maging ambag doon sa nangyayaring investigasyon at makatulong, hindi lamang magbigay ng, kumbaga mag-expose ng additional facts, kundi may recommendations din kasi tayo na gusto nating makonsidera ng Presidente, ni Secretary Dizon at ng ICI para mas mapabilis yung ating reform dito sa kinakaharap natin na scandal. Yung ICI na ba yan, Prof, do you think it has enough teeth to do its mandate? Kasi, di ba, parang katulad yan, si Mayor Magalong, nag-resign, pero actually, sabi tinanggal, yung iba nag-resign, di ba? Because meron din pala siyang somehow some connections to the Discayas, di ba? So, do you think it's good to have that independent body or just have probably a strong positioning of the Ombudsman Office to really go after them? Well, yung pagkakaroon ng isang independent body sa kabila ng mga naririnig natin na halos lahat ay probably involved ay isang welcome development so that we can have an objective look doon sa lahat ng mga naging transaction. Pero nabasa natin yung mandato ng ICI at nakikita rin natin sa nangyayari ngayon, isa sa mga komento ay yung pagiging limitado ng kanilang mandato. Na wala silang prosecutory power. At in fact, ang kanilang mga naging findings ay isusumite nila sa ombudsman bilang mga recommendations for further investigation. So, maaari na, number one, palakasin yung mandato ng ICI or with the new ombudsman kung magiging malinaw yung working relationship with between the ICI and the ombudsman
para mas mapabilis, hindi maging added layer lamang. Kasi that's our fear. Kung magiging added layer lamang ang isang panibagong komisyon or ahensya, baka mas lalo lamang tumagal. Kasi at the end of the day, wala silang prosecutory power. It will be the ombudsman who will be ultimately responsible to file appropriate charges dun sa mga involved personnel. Parang additional research team lang sila pag nagkataon, no? Hindi sila, dapat medyong, kumbaga, bigyan din sila ng more teeth, more to get these people that are involved in this no. Politica all the way. Politica all the way. Politica all the way. Ikaw, you think this is a very inclusive government, Prof? Are you willing to join the administration? Well, tayo naman, lagi naman tayong available mag-contribute at willing tayong mag-contribute. Isa naman yan doon sa, in fact, even in the university, di ba, nadagdagan na nga yung aming slogan, hindi na lang honor and excellence. Ngayon, honor, excellence, and service. Giving importance to serving to our community, to our nation. So, lagi naman tayong handa kung sa paanong paraan tayo magko-contribute, ay willing tayong i-lend yung ating expertise. Yung sa DOTR ngayon, Prof, yun medyo rin it's snowballing into something really big also, no? Kasi nagte-trending ngayon yan yung kanilang katulad yung budget na binigay nila na ganyan. Is it outside of the DBM Are the agencies allowed to, in the middle of the yung year, humingi sila ng additional budget sa DBM or humingi ng additional budget for a special project, is that allowed? Meron tayong iba't ibang funding sources, no, na tinatawag nating mga special purpose funds, na sa umpisa, kapag pinasa ng Kongreso, ay wala pa namang mga actual recipients. Okay. Pero identified naman yung purposes. At during the execution period, during the budget year, dito na ngayon pumapasok yung iba't ibang request ng iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Kung papasok ba doon sa purpose ng special purpose funds, pwede silang releasean. Ang classic example niyan, calamity fund. So naka-lump sum yan sa ating GAA, pero hindi mo pa alam sino ang pagbibigyan mo. Right. So ngayong may kalamidad, 'di ba, lumalabas, kailangan ng karagdagan ng DSWD para sa agarang tulong, relief. So magre-release ngayon ng karagdagan sa DSWD. Kailangan ng karagdagan sa DPWH to restore yung mga naapektuhang mga infrastructure na wala naman dun sa kanilang budget. Pwede kang kumuha dun sa calamity fund. So ito yung gamit ng mga special purpose funds. Okay. At so pwedeng mag-request yung mga ahensya. So hindi lang calamity, meron tayong tinatawag na contingent fund. At yung napag-uusapan din nga, meron tayong yung unprogrammed appropriations. Yes, yung mga hindi pa mga just in case mangailangan na meron tayong hugutin, parang may bangko, Standby. no? Standby fund sila. Actually, Prof, ang isa sa mga concern din ng budget sana na for proper implementation, no, is yung sanang coordination with the LGUs. Kasi sabi nila, hindi raw nagko-consult muna what is actually needed. Kumbaga, sa groundworks, mas alam ng LGUs kung anong kailangan nila, no? So, ang nagiging problema lang dyan, or baka, is yung magkakaroon ng control ang LGU over the projects. What are your thoughts on this? Well, yung mga proyekto sa local government code naman ay talagang dinevolve na, no? Particularly yung infrastructure. Kaya nga isa sa nakita nating recommendation ay ikonsidera na ibalik na lang sa local government units yung mga proyektong ito. Or kung hindi man, palakasin yung consultation, yung interface with the LGUs to avoid possible duplication. Na hindi natin alam, baka meron na ring plano yung LGU, may pondo na rin palang nakalaan para dun sa same project, pero dahil hindi tayo nagko-coordinate, nagdoble tuloy, no? Hindi mo tuloy ma-implement yung one or the other. Right. But either way, meron kang hindi na pagbigyan dahil lang hindi ka nag-coordinate. And number two, hindi lang dapat natatapos din sa
national government yung paghanap natin ng accountability. Dapat ganun din yung paghanap ng accountability sa local government units dahil ganun din kalaki yung naibigay sa kanilang kapangyarihan and in fact even yung mga pondo na automatic na ibinibigay sa mga local government units sa pamamagitan ng dati internal revenue allotment. Ngayon, national tax allotment na yan ay palaki rin ng palaki na dapat ay inilalaan sa mga programa at serbisyo ng kanilang mga nasasakupan. Dapat equal yung pagtingin na hindi lang bias dahil national government. Same call for accountability rin tayo dapat even for local government units. And for the two agencies of government, two levels of government, palakasin yung coordination. Marami namang mekanismo sa totoo lang, Sir Jojo, no? May mga regional development councils tayo na kung saan ikinokonekta yung priorities ng bawat LGU, ikinokonekta yan sa national level priority. Kaya lang nakikita rin natin sa mga pag-aaral even ng NEDA or ngayon ay DepDev, napakababa ng mga recommendations ng mga regional development council ang actual na napupondohan. Na yung napupondohan ay yung mga proyekto na labas or hindi kasama dun sa mga listahan na na-review at in-endorse ng mga regional development council. So isa ito sa pwedeng palakasin na mekanismo upang ma-improve yung connection between local planning, 'di ba, local budgeting as well as national development planning and budgeting. Wow, it's so interesting to note, Prof, that you're looking at you present the things that needs to be done para that will necessitate yung ating progress. Now I can say that there's still hope for the Philippines. There's still hope for the country. Every time I get to talk to people like you, especially you came from the government also, nandun ka mismo sa loob, alam mo kung ano nangyari, and now you're teaching the younger people now na kung what needs to be done, which brings me to my next question. Do you see any future in the young politicians that we have right now? Well, kung sa pag-asa at pag-asa, laging may pag-asa. Dahil may pag-asa. Lagi naman sinabi naman talaga yan ni Rizal, no? Na nasa kabataan yung pag-asa ng bayan. That is also our inspiration. Bakit tayo nag-considerang magturo? Dahil sa NCPAG ang ating hinuhubog ay hindi natin alam. Ito yung magiging future public servants. That's right. In whatever capacity, appointed man, elected man. Kaya gusto nating at this very young age, alam nila they are equipped with the right tools, no? With the right knowledge and the right attitude din na kailangan nila para maging matatag kapag pasok nila ng gobyerno. Gusto nating sirain or basagin yung image na ang gobyerno per se ay madumi, masama. Kasi kaya nga natin pinag-aaralan. That's right. Kaya natin pinaghahandaan so that when you enter, you will be a fresh blood, a breath of fresh air. Doon sa ating pamahalaan na handang magbigay ng bagong perspektibo. Diba? Meron kang fresh energy, meron kang kasipagan, meron kang pagpupunyagi na talagang siguraduhin na hindi tayo babagsak doon sa drainage na lang. No, na because of what's happening, lahat tayo ay pupulutin sa kanal. Sa kanal, correct. Meron akong dyan, nasa kabataan talaga. Meron nga akong tula na ginawa niyan, Prof, noon. Hoy, kabataan Pinoy, sa iyong kinabukasan, pag-asa ka ng bayan. Nasa iyo yan, di ba? Ikaw ang pag-asa. Hoy, kabataan Pinoy, mabuhay ka. No? Because ikaw ang, kabataan Pilipino, next time ko nasabihin sa'yo, which brings me, if you were to sing now, anong favorite karaoke song mo? Kasi kantahan na to, Prof. Mahilig ka ba kumanta? Ano ba kinakanta mo sa mga anak mo? Hindi ako pala kanta, Sir Jojo, kasi puro children's song yung paulit-ulit ko ngayong kinakanta kasama ng aking kambal. Ano ba ang mga children's song? Galing na rin ako dyan. Iba, mga ABCs ba yan? Ibang level na ngayon si Miss Rachel na tsaka si Dora the Explorer. Ganun ba? Dora the Explorer? Yung pinagkakaabalahan ng aking kambal. You have two kids, no? I have twin girls. Wow, twin girls. Wow. Kailan ang kasunod? Sa ngayon, wala pa sa plano. Wala pa sa plano. Anyway, well, thank you very much, Prof. I'd like for you to please address our viewers kung ano yung iyong thoughts and iyong message and your prayer for the country. Now's the time. Maraming salamat ulit, Sir Jojo, sa pagkakataong ito. And of course, kami naman sa UP National College of Public Administration and Governance ay
buo ang aming resolve to contribute to our government, tumulong sa ating pamahalaan para mas magkaroon ng malinaw na direksyon at kapupuntahan itong nangyayaring investigation. And of course, para magkaroon din ng mga recommendation na maaaring ikonsidera ng mga liderato ng ating Pangulo sa Executive at sa Kongreso kung paano pa natin mas mapapaayos ang pagpapatakbo ng gobyerno, ang pagsasagawa at pag-iimplementa ng ating budget. Para sa ating mga kapwa Pilipino, sana patuloy yung ating vigilance, yung ating pakikilahok. Hindi lang tayo ngayon nagagalit, naiinis. Sana araw-araw sa bawat gagawin natin, isaalang-alang natin na kinabukasan natin yung nakataya dito. Kaya isi-segue ko na rin na we invite, of course, ngayon natutuwa kami, dumarami yung enrollment. No? Tumataas yung enrollment namin. Sabi namin siguro dahil nagiging mulat yung mga kabataan sa kahalagahan nito dahil it is now more than ever na kailangan natin ng mas maraming matitinong lingkod bayan. At dyan po yung kontribusyon ng UP-NCPAG para humubog ng next breed of responsible, capable leaders who will soon take the helms of leadership in our country. So, sabi nga namin sa paper, hindi ito ay maaaring tip pa lang ng isang mas malaki pang suliranin, pero kailangan sama-sama nating tahakin yung solusyon. Hindi ito magagawa lamang ng ICI alone or ng isa lamang na tao. Dapat lahat tayo ay magkaroon ng ambag para maayos talaga yung suliranin ng lipunan. Dahil at the end of the day, tayo naman yung nakakaranas. Tayo yung nakakaranas ng pagbaha, ng serbisyong hindi nabibigay, serbisyong naaantala. Kaya dapat parate hindi nababawasan yung level of involvement natin sa usapin ng budget, sa usapin ng polisiya, because this is our money. And we elect our leaders precisely to deliver the quality of services that we all deserve. At kung hindi ito yung deserve ng taong bayan, dapat kasama tayong kikilos para makuha natin yung deserve natin. Mabuhay ka, Prof. Well said. And on that note, tama yung sinabi mo nga kanina, I'll put it in a shorter, dapat hindi tayo yung naapektuhan, dapat tayo yung nasasarapan sa government service. Hindi apekto, kundi sarap ang dapat nating naramdaman. And with you in our country, with the likes of you right now, I'm sure the honor, the excellence, and the service will be given to us, especially with the young people that you're teaching. So, mabuhay ka, Prof. Maraming salamat. Thank you. Salamat. Politica all the way. Okay, thank you very much, Alet, to Professor Kim Robert De Leon. Maraming salamat po sa inyo. And to recap ang ating programa ngayon, sabi po ni Professor, DBM daw is the first line of checks and balances. So, nandyan po ang unang submission ng ating budget. Then after nun, dinadala po sa House of Representatives and the Senate. And doon daw nagkakaroon ng instances na nagkakaroon ng dagdag bawas, no? So, and then which brings me to another point, yung accountability. Sabi po ni Professor, Professor De Leon, dapat daw po talaga magkaroon ng high level of accountability. Yung mga nagkakaroon ng gumagawa ng mga hocus-pocus sa mga ganyan mga bagay sa ating budget. Now, the other one is meron namang good news because the NCPAG is getting more and more enrollees, meaning nagiging involved na po talaga ang mga tao at lalo lang ating mga kabataan with the things in government, proper management and everything. At kaya nga po nadagdagan na yung sa UP na hindi lang honor and excellence, but this time meron na pong service, which means action to everything, no? Action so that we can achieve the progress that we so dream, we so deserve. So, we dream about and we so deserve. So, dyan po nagtatapos ang politika all the way. Lagi po natin tatandaan na diskusyon po, hindi po away, opinion, hindi po personalan. This is Jojo A. Peace and love. Politica all the way.